Magandang umaga mga ka-hybrid o ka-bangsamoro. Andito tayo ngayon sa ating rice farming, kung saan binisita natin ang ating ACL20 hybrid demo farm ng bigay ng Mafar Farm. Bigay sila ng 30 kilos na binhi ng ACL20 hybrid at saka 4 na fertilizer, dalawang triple 14, dalawang 4600 at saka may dalang foliar fertilizer at saka isang insecticide. So ito yung tanim natin. 6 na araw ito, 6 days after transplanting. So manual transplanting po tayo, pero nung sinukat natin, nadismaya tayo dahil maluwang masyado. Nung sinukat ko siya, nasa 23 by 23. So dapat sa pagtatanim pag ganitong wet season, tag-ulan, pinakamalayong distansya nasa 20 by 20. Pero pag tag-araw, dry season, 20 by 15. Kaya ang karamihan sa taga Nueva Ecija o kahit sang palaya dito sa Pilipinas, pag tag-araw, nakakaani sila ng malaki kasi maliit yung distansya, marami silang maitanim sa loob ng 1 hektarya. Kaya yung wet season di sila makakuha, tapos maraming ulan, medyo sakitin, so hindi nila kontrolado yung ulan. So ito sa atin, kaya okay lang, ipapa-juice na lang natin, si Alan na lang bahala sa atin. Kung maluwang man ito, baka ito yung kagustuhan ni Ala. May rason siya bakit yung nagtanim luwang niya yung distansya. Pero wag na natin pabayaan yun. Sa susunod, mag-adjust tayo. Hanap tayo ng manananim na medyo maliit yung distansya, kasi sa dry season ito magtatanim tayo nasa 15 by 20 dapat. Ito ang luwangi nasa 23 by 23. Ito yung dapog ata ito kasi konti. Ito yung ko, seedbed ko na hindi dapol. Ayan, tag-isang puno yan mga kasaka ang pagtanim dyan. So medyo inulan kaya hindi masyado yung cramstan niya, tsaka ito siya matamlay pa mga kasaka. So ganun na lang, update ko lang kayo kung ano nang sitwasyon nito. Sana di tayo malugi, kasi nakagasto na ako dito ng almost 22,000 mula pag land prep hanggang pag seedbed hanggang paglipat tanim. So di pa tayo naka-apply ng abono, baka mga 3 araw ngayon mag-apply na po tayo. Sige.